Good morning, guys. Ayan. Siya, yun ang bagong cook. Ito, bumili na ng kulang namin kahapon, yung mais. Nabili ko siya ng mais para pang bulalo. Ituturuan ko sila para kahit simpleng ganyang ulam, maluto man lang nila. Ito kasi kaliwete eh. Kaya hirap na hirap na hiwa eh. Yun. Tapos yung buto-buto, yung shank, ano niya na dito sa Instapat. Ayan. Hanggang dito. Ano bang iwan? May tutorial tayo ngayon. Ayan. Ano para hiwain. Masyadong marami yan. Sige mo dito lang. Ito lang kailangan natin. Nakataka, natatakot ako sa tao. Kaliwa. Kaliwa ka eh. Tingnan mo. Tigas eh. Lahat na lang matigas sa'yo eh. Paano kasi kaliwa eh? Kahit kahapon nag-ano kami yung tornilyo. Tigas natin, tigas. Sikat nga na likod niya eh. Ha? Sikat daw na likod niya. Tanong mo kay Jeremy kung ilang beer akong ginawa yung tornilyo na yan. Siya yung yung teacher. Ito yung estudyante na hindi mo malaman. Ito na pala natin. Parang yung sibuyas lang. Ito yung binili ni Jermaine dyan sa Shaller. Gusto na magulay. Papa, shh. Yan si Jermaine eh. Mas magaling si Jermaine dyan eh, no? Magaling mag-iwa si Jermaine. Natututo na eh. Ayun ito. Ay, hindi na sa... Kuli pa yan nilalagay kasi nanin eh. Happy Sunday nga pala, guys. Yan. Sunday. Mamaya magluluto siya ng yung panko breaded na panko breaded na talong. Ang dami may sabaw nung there para Marami kasi kailangan ko talaga. Yan ang gasan mo, balatan mo lang. Kasi yan ang kakainin ko baka ilang araw. May natito na. Si Jeremy, nakapagsahin na rin. Sakto. So, maraming mais. Ha? Talagay ko na lahat to. Ikaw, makakain naman yan. Ano? Ikaw. Tapos yung corn. Hatiin mo na muna bago mo hugasan. Diretsa mo na doon sa kaldero. Hatiin bago ugasan. Ugasan ko na pagkatapos sa kakalagay sa... Hatiin mo lang tapos tsaka mo hugasan. Lagay mo diretso. Usually tinatatlo ko to pero sabi ko kalahati na lang kasi medyo maliit yung mga ano niya eh. Iingat ha, matigas. Ayan mo na kami mo. Ganyan mo. Okay. Nakasama na. Ayan. Baka siya masira yung kutsilyo. Lakas. Kutsilyo. Hindi mo masisira yung kutsilyo. Dahil lang sa kamay mo at baka mahiwa. Simple nilaga, matutunan lang kayo. Iwas mo na at diretso mo na rin sa Yun. Sobrang dami. Sabi ko tanggalin niya na yung ibang corn. Pero luto naman na yung corn eh. Naluto nyo na yan? Dito pinakuluan na una yun, ano? Ah.
Pero yung sa bowl Yung niya, ginagawa mo. Kaya pala po, sinusuot yung bok choy eh. matakpan mo na muna hanggang sa maluto yung bok choy. Pero yan yung pinaka-basic yan, nilaga, di ba? Parang bulalo na kasi Bulalo, may oo. corn. Wala lang beans. Yan, Tapos pinaka-basic. yung pinagkuluan nun, konting-konti lang ang nilagay ko. Kasi kapag masyadong lahat ng taba nandun, ayoko naman ng cholesterol. Oo. Kaya usually yung pinagkuluan hindi ko ginagamit talaga. Babawasan ako. Pero yung iba talaga, yun ang malasa eh. Yung pinagkuluan talaga eh. Hindi talaga malasa, pero pwede mo naman siya palasahin kahit na wala yun mismo. Naalala ko tuloy si Rod. Bakit? Si Rod kasi, nung dati nga na nasa Korea kami nun, ano yung... Chika mo lang, chika mo. Teka. Yung si Rod kasi, yung kasama ko sa sa Korea ng Batanggenyo. Sabi ko sa kanya, pre, namili kasi kami nun eh. Pre, ano mo na nga yung yung buto-buto natin doon. Kinuha niya yung nagkamali siya ng kuha. Yung sa mga Mongolian yung nakuha niya. Nilagay niya sa pinakuluan niya ngayon. Yung pala camel yun. Lansa nun, maanggo. Camel. Pre, sabi niya, ba't ganun yung amoy? Lagyan mo pa ako ng ng luya, tsaka sibuyas, sili. Sarap nito, sabi ganyan, yung pinagpakuluan, masarap. Di kulong-kulo na. Kumuha agad siya ng isang taso na ganyan. Sarap ng nilagyan ko ng pamintang buo eh. Sarap yung sabaw eh, winter pa naman nun. May saglit lang eh. Bumalik lang kami sa kwarto, pagbalik uli namin. Nag-gelatin na yung Sobrang dami Sobrang yun sa taba. Eh, nainom niya na yung yung sabaw. Sabi ko, tinan mo, ba't ano pala yan? Tapos dumating na yung mga Mongol. Sabi, hinahanap yung nila, supot ng buto-buto nila. Yung pala, yung camel, yung nakakuha ni Rod. Hindi yung sa inyo. Hindi. Gano'n na lang kami, nagpalit na lang kami. Kung ano yung... Ganun talaga. Pero usually pagka ganyan, ayaw nyo nung masyadong pwede nyo naman yung pag pinagkuluan, palambutin nyo today, then bukas, lahat nung taba yun lulutang sa ibabaw yun, maninigas. Tanggalin na lang. Tanggalin. Ganun ang ginagawa ko minsan, pero most of the time, konting sabaw lang kinukuha ko, then the rest, yung ibang broth na yung ginagamit ko. Nice. Ano lang din yun, para less cholesterol. Mas malasa nga siya, pero syempre, medyo nakakatakot lalo pag gantong edad na... Tsaka yung klima rito laging malamig syempre. Tapos just imagine, inom ka ng malamig na tubig. Didikit lahat sa... Yun yung namumuo, kaya minsan iba nagkakaroon ng mga bara sa mga ugat-ugat. Pwedeng maging ganun. Hindi natin So yun. Malaking possibility, kaya syempre, konting rin. Masarap kumain, oo. Tapos... Syempre, konting lang din. Ayun nga, kanina, pag-gising namin, sobrang sakit ng ulo niya. Sabi ko nga, dali na natin sa emergency room. Kasi raw sobrang sakit nung dito sa sugat dito sa yung tuktok. sugat ko guys, yung okay na. Nakakatingatin na nga daw Ito, tsaka itong side ng ulo ko, parang yun ang may sugat. Di sabi ko, paano kayo gagawin natin? Di tinignan ko, nag-check ako, nag-google, nag-YouTube, kung ano-ano, di ba? Ayoko naman magpadala din sa emergency kasi too early pa naman talaga. Wala pa akong 2 weeks kasi sa Sabi nung nabasa ko na nakalagay sa Google, sabi niya, after ng surgery na pinperform na decompression na caused by Chiari malformation, sabi niya, it might be moving sa ibang places ng skull mo yung compress kasi raw yung nag-heal daw yung buto tsaka yung mga nerves within the na ilang weeks pa, several weeks bago mo malaman kung talagang yung na-fully healed na yung mo, yung mga nerves tsaka yung skull. Panoorin nyo yung surgery ng posterior fossa decompression. Laminectomy, yun ang ginawa sa akin. Walang talaga akong
mukha lang talaga ako mabilis mag-recover kasi medyo mas yung tolerance ko sa pain. So kung yung nararamdaman kong pain, siguro sa normal na tao talaga masakit na. Sa akin kasi hanggat kaya kong tiisin, tinitiis ko. May time, pag ganito pwesto ko, okay ako yung nakatayo, nakaupo. Pero once na nape-press yung ulo ko, yun ang masakit. Kaya ang hirap. Sobrang sensitive na yung sakit niya is parang twice before ako operahan. Ganun yung sakit ng mga Twice nerve. na? Ay, ganun yung sakit nung nerve na nararamdaman ko. Mas ano pala. Mas Kaya pag natutulog, nagigising nga siya kasi paikot-ikot ako eh. Hinahanap ko kung saan mas komportable yung ulo ko. Ayun. share lang namin. Kanginang umaga yun eh. Kaya naiiyak na siya sa sakit eh. Sabi ko, dalhin sa akin din. dalhin na kita sa ER para ano. Kasi pag nagpa-ER kami, lalo outpatient na ako, abutin kami ng siyam-siyam bago ko. Oo. Kaya hirap sa sitwasyon lalo ngayon. Baka lalo lang mas stress. Antayin muna natin, pagaling ka muna pa. Kaya pa yan. Ano pa lang, wala pang 2 weeks. Eh, sabi ko, uminom ng pain reliever. Ayaw niya naman na. Ayoko na kasi parang nanghihina yung katawan ko sa pain reliever. Ayoko ng ganong feeling. Kasi yun yung nakakapagpa-relax din sa'yo yung ano may. Sama rin kasi lagi may pain reliever. Sabagay. Kahit ako, ayoko uminom ng mga gamot eh. Yan, taste muna. Yan talaga. Ilang Kumain ka linggo na pa. lang ng nilaga. Tsaka maraming sabaw pa. Kailangan ko ng sabaw tsaka kanin na buto-buto. Collagen. Yan. Yan, kain tayo guys. Kain na Tapos tayo. na yun. Yan na. Yun na yung buto-buto. Kaya kumunti yung sabaw, masabawan na lang ulit mamaya. Oo. Yeah, sabaw. Maibigay sa kanin. Igupin mo lahat yan. Lagyan natin na straw. Kaya ko naman na medyo nakakagana na ako ng konti. Ang ganda yung ano eh. Yan. Sa malamig na weather. Mag-i-snow na bukas. Ay, buto-buto. Yung shank. Malamig na weather. Gusto ko ng corn. Makain ko kaya itong corn. Oo naman. Bubutil-butil din. Corny mo. Mas corny ka. Kainin mo na yan. Para sa iyan. Galing na ano eh. Siya yung nagluluto by words. Yung tigaluto. Kami yung mga galamay niya. Lagyan mo na ta. Minsan, gumagalaw pa rin eh. Kasi kailangan eh. Ano na lang yun. Para Pero at least exercise yung na yun. nila, natututunan din nila yung asan yung Mga kami basic. litid. Minakita ko litid ka Di ba litid yan? Ito ba? Ito, yung taba oh. Yung taba. Ayun yung litid. Yung pa isang taba oh. Sayang yung lumang kanin. Kain tayo guys. That's it. Aray. Moto value parts. Bili lang tayo ng parts. Spark plug. Yan. Ito kailangan na raw to kasi 100 plus na yung sasakyan ni Carla eh. Fuel additives para i-clean up. Ito yung pang sakit. Wala kasi ako nito, may rubber to sa loob eh. Yan. Tapos ito 50 plus 30 ng isa eh. So, pag ganun lang 70. Pero mas makakamura daw dito kaysa sa Canadian Tire. Tapos medyo malapit pa sa amin to. Yan. Ngayon lang ako namili rito eh sa ano. Yan. Auto value. Madali rin tanungan yung mga tao. Mabait yung mga tao tsaka knowledgeable sila sa mga product nila eh. So let's go. Kabit natin to guys. Ayan. Two codes found. Read code. Yan. BC
0, ano yan, misfire yan. Yan o, cylinder 3 misfire. Tsaka cylinder 1 misfire. Yan ang titingnan natin, yung misfire. Ay, may nakakabit ata eh. Yan na. Tatanggalin natin. Apat na cylinder. Tayong dumi dyan pag linilinis eh. Ito yung ano, yung ignition coil. One, 2, 3, 4. Bali yung lumabas itong 1 tsaka itong 3. So yun ang papalitan natin. Pero papalitan na rin namin ng ano to, ng spark plug kasi yun yung suggested nung ano, manual. Tag 100 plus na. So yung
Spark plug. Parang medyo okay pa nga din eh. Kasi pag nagka-crack daw dito, may leak na yung kuryenteng pinoproduce nun. Pero parang may mga oil eh, no? Meron sinasabi dyan eh. Pero tatabi rin natin kung hindi muna natin na ano yun ka. Natapon. Kasi hindi mo Ito na. Bagong spark plug. iridium na to. Tagal din to na mga another 100,000 daw yan. Uy, hindi siya magnetic. Hindi mahirap eh. May ignition coil, mas maliit kaysa sa original. Tingnan natin. Shock naman pala. Di naman yun eh, yung pinaka electric component yung ano dun eh. Importante eh. Tsaka syempre itong socket, yung outlet. Ayan, gumagawa pa rin sila. Mali daw yung nabiling part sa Amazon, so kailangan ibalik. Lamig-lamig pa naman na. Bukas mag-snow daw. Kaya minamadali niyang magawa ngayon. Kaso kung i-return pa sa Amazon return, tapos order uli ng bago, tatagalan. Pero bumili siya ng spark plug. Pinalitan na rin niya. Sabi ko kasi ang hirap naman kung matetenga yung kotse ng 4 months ako hindi papasok, 4 months nandyan. Sabi ko gamitin din niya pag pumapasok sa work. Kaya yan, setup na, naka winter tire na siya. Yun na lang, yung nakatbalta na spark plug, yung nakalimutan ko yung tawag ng parts na binili niya sa Amazon. Ba na yung gloomy na sa labas, tsaka mahangin. Hello guys, sorry, nasipa ko yung nasipa ko yung stand. So ayan, ngayon na nakapagluto na si Jonas at Toka kanina. Inulam na rin namin yun hanggang kanina. 2 ulaman, gabi, tsaka tanghalian. Sarap naman eh. Siyempre. Bulalo. Tapos nagay sila ng sasakyan. Kasi mag-i-snow na. Lamig na nga eh. Hindi nila ako. Nabebelat ko din. Malamig na sa labas. Natutuyo yung sumo eh. Ganun talaga. Winter na. Malapit na. Hindi pala. Fall pa lang. Pero maaga kasi nag-winter dito sa Calgary. So yan si Jonas at si Jeremy kahit pa natuturuan mag-ayos-ayos ng sasakyan. Para pagdating ng araw matuto din sila. Mga simpleng lang naman yun. Simpleng pag-aayos. Ay, doon nagsisimula yun syempre. At least may sila. May idea sila kung paano gawin. Nung nakaraan may isa kasi Jonas yung pagtanggal ng battery. Natutunan niya kahit pa paano, di ba? Kaya lang yung pagtanggal ng battery niya, kailangan baklasin yung gulong. Yung gulong. Busit na kotse. Nasa tapat ng gulong yung battery, imbis na nasa ibabaw malapit sa makina. Yan, napag-practicean din niya yun. Tapos natanggal yung harap nung yung bumper. Punta sila ng pick and pull. Naikabit din niya. Inabit din niya. Tapos ako inaayos ko pa rin. Paano? Buka yung mga niya. Hindi siya, hindi dapat. Hindi dapat. Yan talaga. Pero simula yun. Sabi mo nga, dati ko nung bata, ganun din. Ay, dapat. Kasama mo, tinuturuan ka, kaya ka naturo sa sasakyan. Ganun naman talaga eh. Kung ano yung natutunan mo sa mga magulang mo, hindi yung dadalhin mo, tapos ipapasa mo rin sa kanila.
Tapos yun, nakakatawa lang, nakakaluto na. Kahit harap na harap siya maghiwa. Dahil hirap siya sa kaliwa talaga. Ewan ko ba na, sulat niya is kanan naman. Pero every time na yung maghihawak siya ng kutsilyo, kaliwa. Kaya hindi ko rin alam bakit ganun. Magkano yung utak nun eh. Imbis na nakaganyan. So, Kasi, speaking of utak, ayan, muntik na siya madala talaga ang ina. may ano eh, makakirot talaga eh. Parang sinasaksak mo sa ano eh. Lalo pag yung sa gabi na nakahiga ka, pagising mo sa umaga, doon yung parang siguro nape-press kasi dahil nga paikot-ikot ako sa gabi eh. Hindi ko dapat tali kita eh. Tape kita sa side mo na kagano'n lang. Parang hindi ka na pag-ganing. Parang hindi, syempre nahanap ko kung saan yung saan yung magiging maginhawa yung ulo ko. Dahil nga hindi ko malaman saan ang pwesto yung dito kahit wala naman tahi, parang may sugat. Yung may tahi okay na, kaya lang meron siya parang bukol na matigas. Kaya pag nakahiga ka sa nape-press din. Pinaka-komportable ko itong side, kaya lang sobrang nape-press din. Hindi, mangangali kapag yung isang pwesto mo lang buong magdamag. Pero dati, nung hindi ka pa na-operon, minsan nakatalikod ka lang, yung damag yun. Oo, masarap ang tulog ko na. Yeah, Diretso eh. Ngayon talagang may nagigising din ako eh. Nagigising ka sa sakit o nagigising ka sa ano? Sa sakit, tsaka sa ngalay. Nararamdaman ko na yung sakit kapag kaya ikot na ako ng kabilang side. Nahihirap din talaga kasi hindi mo alam yung pag natutulog ka na, hindi mo na alam yung kinikilos ng katawan mo. Ayoko naman magpadala sa Naiyak na siya sa sakit eh. Sa emergency kasi nga, sabi naman sa akin, kung migraine-like yung sakit at saka nagkakaroon ng leak, doon ko daw itakbo sa emergency. Yung sakit niya, talagang nerve pain pa rin naman eh. Tapos parang sobrang sensitive. Kaya sabi ko, hindi naman siguro. Tapos pinapacheck ko naman yung sugat sa kanya every time. Okay naman daw. Patuyo na eh. Wala din naman daw na yung baga liquid na lumalabas. Oo, hindi nga di ba usually mga sugat parang medyo may wala naman sa kanya eh. Kaya sabi ko hindi siguro, baka lang, masyado lang talagang pa yung sugat sa loob. Total pa lang din naman talaga, magto 2 weeks pa lang. Ilang araw na lang, na yan, tatanggalin na, di ba? Mm-hmm. Pupunta siya sa family doctor para tanggalin. Mukhang okay naman na. So, ayun. Nga pala, tayo mag-shout out. Okay, akin to. Madaya, listahan eh. Sa akin, medyo mahaba eh. Sige, pisama na, Ber. Bakit mas mahaba to? So, ayun. Shout out kay Edna Magsanok, Eric Bet, Jen Norris 16, Elsa de Guzman, Catherine Idos, Josephine Echigo, Baklang Maharlika, si Mami Charel, Malin Uy, Cornelia Ruiz, Chona Doplito, Cornelia RDC. Hindi kaya magkapareho lang yun. Godeng Marcelo, Rosemary Garcia, si Emmy Sorila, Linda Galang, Myra Cesar, Viva Lola Vlog, si Maria Fe Testa, Emmy Saltarin, at saka si Nestor Montanes. Shout out. Sa akin naman si Miss Johanna Bistan, si Cat Wayne Bloods, si Cynthia Lectura, si Aaron Nalana, Kusina ni Maggie, si Celine Jones, si Maude Ilka, ang iksi, di ba? at saka yung yung mag-asawang si Nick at saka si Grace Kalimlim. Happy. Belated pala. Bali, pag napanood to,
Late na. Late na. So, belated happy birthday happy na. birthday kay Boss Nick. Nick Kalimlim. Nick October 23. Magkasunod na kami ng birthday. Ah. So, pagpasensya na kasi medyo medyo ang, late yung mga upload namin. Oo. Kaya hindi talaga maka-tsempo na sakto Sakto. mabate. Yeah. So, happy birthday sa iyo, Boss Nick Kalimlim. So, yun lang naman guys. Kami magpapaalam na rin at kailangan na magpahinga. Pahinga. Pasok pa siya bukas. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.